ang mga ginatuytuyan sa Espiritu sa Diyos, mga anak sa Diyos. Kaya ang Espiritu nga ginhatag sa Diyos sa inyo, wala nagahimo sa inyo sa mga ulimo, kundi nagapahadlok pa sa inyo, kundi sa iya kamo ginahimo ng mga anak sa Diyos. Kagpaagi sa gahom sa Espiritu man, nagapanawag kita sa Diyos. O amay ko, kay tungod sa mga anak kita sa Diyos, mga manginubli kita sa mga kaalaman sa mga ginatiganan niya para sa inyong mga tao. Kag mga manginubli ng kita, upod kay Kristo sa ginatiganan sa Diyos para sa iya. Kaya kung nag-aambit kita sa iya mga pag-antos diri sa Diyota, mag-aambit man kita sa iya himaya dito sa langit. Kag ginakabig ko nga ang mga pag-antos nato sa sining na panahon, hindi makatukong sa himaya sa ipahayag sa aton sa paalaboton ng pangabulit. Amo na ini ang pulong sa Diyos. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Sakto nga panahon nagsiling si Marta kay Jesus, Ginoo kunyari ka diri, wala kong tanig mapatay ang akong utod. Apang may baluan ko, nga bisan subong ang Dios, magahatag sa imo sang bisan ano, nga imo pangayoon sa iya. Si Jesus nagsiling sa iya, mabanhaw ang imo utod. Nagsabat si Marta, may baluan ko, nga mabanhaw siya sa katapusan nga adlaw. Si Jesus nagsiling sa iya, ako, amo ang kabanhawan, dagang kabuhit. Ang nagakabuhit na nagatuo sa akon, hindi naging mapatay. Nagatuo ka bala sini? Nagsabat si Marta, oo Ginoo, nagatuo ako, na ikaw amo ang Kristo, ang anak sang Dios, nga magakari sa kalibutan. Mga utod ang Ebanghelyo sang Ginoo. Mayong aga sa inyo tanan. Ginasay na po ni Father Iking na masermon. Sang ako nag-eskwela pa, isa sa mga paborito kong subject ang science, particularly ang biology. Kay samtang nagatuon ako sa biology, mas na-apresyar ko ang kabuhi ko diri sa kalibutan, and at the same time, mas ma-apresyar ko ang tanan ng mga bagay na gintugas ng Diyos. Siguro isa sa mga paborito ko nga subject sa amon nga biology class, amon yung ginatawag natin na metamorphosis. Kagbalaan naman natin na ang metamorphosis, amon siya ang lifespan o ang life process sa isa kaalibangbang. Kung paano mag-transform ang isa kaulod sa isa kamanamit at matahong na alibangbang. Kagbalaan naman natin na ang ulod sa umpisa, makauna na siya sa madahon hasta siya na mabusog. Kung mabusog na gani ang ini nga ulod, magahimo siya sa iya nga kukun o kung sa iya nga balay, na sa diin ang ina nga ulod, magapabilin dira sa silod sa iya nga kukun for several days or for several weeks. After which, makibot na lang kita nga hindi na siya ulod, kundi isa na siya kaalibangbang. Ginashare ko ini sa inyo sa mga aga, kay kung tanawon natin ining process na ginatawag natin na metamorphosis, may kaangtanan man ining sa atin na paguhig diri sa kalibutan. In order for us to achieve eternal life, we must die to ourselves. So mga aga, nagatipod kita diri, nagabatyag sang kasubok at kasakit sa kamatayon ni Nanay Ising. Na kada isa sa aton nahidlaw din sa iya nga presensya, kay pagadulong na naton siya sa iya nga dulugnan, pagadulong na naton siya sa mahal na Diyos. Kagbangod sini, duwa ka bagay ang nagasilot sa aton na pinsa. Una, we experience the sadness. At the same time, we are also experiencing this so-called confusion or anxiety. Kagnaabala ka mo inin ato na batyagan, una, nagabatyag kita sang sadness o kung sang kasubo, bangod sa pagtaliwa ni Nanay Ising.
nga hindi na naton makita ang iyang anawong, hindi na naton mabatsagan ang iyang presensya sa aton panimalay ug sa aton komunidad. At the same time, nagabatyag man kita sa confusion o anxiety, kaya nga every time we are confronted with the reality of death, mapamalanduman man nato ng aton kabuhig diri sa kalibutan, na masiling pala nato sa aton kaugalingon ng kamatayon, isa ni kadako nga misteryo nga sa subong kabudlay ginhangkon kag i-eksplikar. Pero wala kita si may mahimo kay nga ang kamatayon nangin kabahin na ini sa aton nga kabuhig diri sa kalibutan. Whether we like it or not, maabot gid ang tinion nga mapatay kita. Kag bangod sini nagaabot og isa sa tinion sa aton nga kabuhi nga nagabagin kita sa mahal na Dios, na nagahambal kita sa iya nga kung pwede, hindi lang anay kita pagkuwaon, kay damo pa kita sa misyon, kadamo pa kita sa gusto himuon, kadamo pa kita sa gusto patigayunon sa aton nga kabuhi. But then, our gospel for today is reminding all of us that death or physical death is not the end of everything. Ngayon kamatayon naton sa kalibutan, isa lamang ini ka-estado o proseso na katulad sa metamorphosis na sa diin maangkon naton ang kabuhi nga walay katapusan upod sa aton amay dito sa langit. Ganin ginaagda kita tanan nga pamalanduman din naton ang kamatayon, and at the same time ang bago nga kabuhi nga dulot man sini. Kung tanawon naton ginapahibalo sa aton man sa ebanghelyo nga kapupunan sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan, hindi niya natapos sa aton nga manggad, hindi man ni natapos sa aton kadungganan, hindi man ni natapos sa gabong kag otoridad nga gitugyan sa aton, kundi natapos ini sa aton nga relasyon. Kung paano kita nagigugma sa mahal na Diyos, kag kung paano kita nagigugma sa aton isig katawo. Kung paano kita nag-alagad sa mahal na Diyos, kag kung paano kita nag-alagad sa aton isig katawo. Kag ako nagapatigid na sinanayising na patigayo na niya initanan, that the love she has received from God, she was able to share this with her family and with her friends. Kag ako nagapatigid nga is already considered a sufficient reason for her to achieve eternal life in heaven. So galing kita nga mga nabilin diri, kita nga iya nga mga kapamilya,